Halagan. Sige, buwan. Una, pagkakita na ako sa laboratory ng katawan ng duwan. Ikaw, manay, harap ko sa iyahan. Why? Kasi yung ibang siyang sperm, basta patanan. Ano yung ibang siyang sperm mo? Gawin, pero mo, nagdugay kayo siya makaabot. Kasi dapat, it will take only 2 to 3 days, dapat ma-reach na niya. Ang problema ko, maglipo-lipo pa siya, after 2 to 3 days, mamatay kasi na. So siya, lagan, ang ako ang egg, nagtatago. So nagpatabang niya ang science, of course, nagpatabang niya kay Lord na sundoon na lang yun ang duha. Adili magtagbo-tagbo, and that's why nasigahin. But, mayroon sila, dili na siya blessing because na may science involved. No, this is a great blessing. Ang unang IVF na ko is unsuccessful. So nako isa ka baby nga wala na ikit. Ikaduha nga, pag-attempt, si Gavin is na siya kambal. Hindi sila pareho, pero siya lang ang nagdikit. That's why I really believe na ipagbigyan yung body ni Lord. This is a miracle because dili tanang nag-IVF successful. Ang uban maabot ko 6, 7, 8. And ako, yatag ni Lord by God's grace, yatag niya o second. Pero grabe po ako ang lilak ako. The Lord, one time lang. Isa lang. Ngayon karoon na po nga na si Gavin, Lord, isa pa. Babahi naman. Yun, Lord. Okay, but again, muna original purpose sa sex, procreation, na hindi nagagawa kung lalaki-lalaki or babae-babae. Ano mag-discuss na. Di ba, may nga kasala ba ang magkaroon ng feeling na feminine or feeling na boyish? Dili man siya sala. Nagiging sala siya when you desire sexually. Sabihin, lalaki ko, lalaki siya, guwapo ka siya, gusto na ko siya makapag-sex. Pinagdadasahan mo na siya, mine. Or babae siya, gusto na ko siya makapag-sex. Muna na yung sexual immorality. Pag sa gay itself, wala pa. Ibig sabihin, na yung gender dysphoria, nagduduha-duha pa na sila kung babae ko lalaki. Usually nangyayari na sa adolescent. High school, early college. So dapat, high school, early college, dapat mas stable ninyo kung lalaki ka o babae. Or kung feeling mo, lalaki ka na feeling mo babae, dapat Christian kami nga, no, I am designed by God to be a man. Dapat mas stable ninyo siya bago ka papadulog nanin na daddy. Okay? Clear na ito? But again, clearly, homosexuality is clearly a sin. And God hates it so much na isa kabuong syudad, diyang isunog. And walay nabilin kahit isa. Ganon siya kagalit sa homosexuality. Kung ganon siya kagalit sa homosexuality, yung ginagawa mo ngayon, imagine the kind of anger na gusto niyo ipagawas kay Lord. So, Lord, love me. But lahat ng ginagawa mo, triggering to make him angry. So dapat hindi ganun. Hindi ganun ang nagmamahal. Okay? And then next, this is already demonic because destruction of the original design. Another, this is called bestiality or zoophilia. Saan na to? Bestiality. Zoophilia. Okay. Bestiality, relax na mag-explain sa pro. Bestiality or zoophilia is sexual intercourse with animals. Balik ka na More commonly with dogs, goats, or horse. Muna yung pinaka-common. But it is rare. Hindi mo siya makita. Pero it is considered a mental problem. Mental problem. May babae, may lalaki, may tao, gusto niya dito sa ganda-gandagan. Okay? So that is bestiality. Mas grabe din ang abomination. Why? Dili na lang yung lalaki, babae. Animals na yun. Ibang species. Kung baga, ang kanding, kung dog or kanding, kung sinuwato dito, no! Hindi na magkaore. Buti pa ang kanding, buti pa sila kabalo. Kung sa'yo kauri nilang dili. Okay? Pag halimbawa ang kanding, hinap din sa aning na ay bestiality o zoophilia. Ano yung reaction? Ano yung reaction? Ano siya? What? What? Ano siya? What? Ano yung reaction sa kakanding?
sexual. Kasi basahan na to. Okay. What? You have grown to be kidding me. Okay. Of course, bisag sila, kabalo sila. Hindi ka magkauri. Ito ka. Human, I am animal. Okay? Okay, but today, short ano lang na siya. So, short intro. But, more na yung mga example of sexual immorality and sex nga naabot na siya sa sobra ka ngayon. Naabot na siya, nakapag-sex na siya. Animal. Okay, even in the biblical times, sa culture nila, nagin may kabuhatan na. And it's an abomination and evilness in the eyes of the Lord. Okay? But today, okay, binata, hindi na nila malimtan ng bestiality. Ato sa gawas, istoryahan na, bestiality, bagrabe nyo. Sige. But today, we will be focusing sa premarital sex. Kasi mo man itong purpose. Again, young people, bakit naman ni siya gusto itulo sa inyo, ha? Although may lang mag-iyak, magkatawa, we have to, kailangan natin yung pag-aralan so that we as your pastors and your leaders, we will be able to lead you and guide you. And we cannot lead you and guide you kung dili na mo itudlo kung sa kailangan ng information na malaman. Okay? Kaya minsan may bawal na yung mga pilusot ko kaya yung people, bakit? Muni bakit? Muni dahilan. Okay? That's why your pastors and leaders concerned kayo sa atong mga kalat. Okay? And dili madali magbantay og kalat. Okay, labi na ang mga kalat gagahan kay ulog inag dili ka lagi magayo sa lagi magipag-uyab. Wala, dahil ulo ni ato gid Jesus ki marayag. Ano, naman ko na ilhanan na. Eh kami mga pastor magkakaila lang din. Okay, namin kaila dito, namin kaila dito. Okay, yung people malilikuan, no? Kailan naman siya. Okay na? Siyempre kami nag-communicate na po niya na. So, but, young people, rest assured that kung saan mong ibuyag sa inyo, it comes from the place of love. Kasi kung sarili lang naman ang iisipon, hindi ko naman siya kadugo. Bakit ako magpapastress ani niya ang gaya manikulo? But because we love you, bahalag mong tutok na ugat sa amuang ulo. Basta ma-express lang din naman mong bukba, bantayan dyan mo na ako. To make you as pure as you can, ready para sa imuhang gawan. Okay? Sige, so ayun yung ikalain ko, mamuyag ang ato, mga pastor. Sige, let's go to sexual premarital sex and its effects. Kung saan ang premarital sex? Basahan na to? Okay. In short, premarital sex outside of marriage. Dili ka kasal, nag-sex ka, that's premarital sex. Marital, it's married. So, ibig sabihin, before. So, ibig sabihin, you have sex before marriage. Okay, and nakakalungkutan na, tanaw na ito, nako-survey din eh. Kita ba? Okay, in the Pilipinas, in 2013, bisod ko po ang data yun. In 2013, 32% sa mga young people are having premarital sex in Filipinos. Makita na to, wow, surprising, almost half young people nagsisex na. But there is something more surprising than that. And ako, syempre, masyak ko kung pagkakita na ko. This is this. Kung tanaw na to here, evangelical Christians versus mainland Protestant, Black Protestant, Catholic, and none. Kung i-compare mo siya, mag-focus sa evangelical Christians. Evangelical Christians from ages 15 to 17, nagsisex na sila 25 to 27%. That's 15 to 17 years old. And then by the age of 18 to 22, ning shoot up ang taas kayo, 65% is nagsisex na. Bakit angay ni kabalakan? Why? These are the evangelical Christians. These are dili magtotoo. Dili nga non-believer. These are the evangelical Christians. Unsa ni evangelical Christians? Unsa ni 65%? Kanito, evangelical, those Christians who believe that the authority is the Bible. They believe in the Bible. And the belief, nagtuo sila ang Bible is the truth. Do you believe that the Bible is true? Yes. Okay, next. Evangelical Christian, nag-believe sila
na importante kaayo ang pagiging born again. It is a personal experience for conversion. Kailangan nimo maging born again. Isa may nag-agriyan eh. Amen? Okay. Ikatulong, napa, evangelical Christians, nagtuo na sila na ang faith is nakasentro sa pagkalansang ni Jesus Christ sa cross. Nagatuo ba tani? Yes. At pa, evangelical Christians are active in sharing the gospel and evangelism. Nag-share the gospel? Nag-evangelize na? Well, these are the 65% having sex. Muna nakakabahala siya. And pa, evangelical Christians, those Christians na nakafocus sila doing their best to maintain purity, to maintain moral purity. Unang ayaw, dili ko ana, ayaw, dili na pwede sa kuha. Dili lang ko. Concern ko kung sa igingon sa Bible. Those are the evangelical Christian. Pero kung nangyari, sila tong part sa 25 to 65%. So makita nimo what happened. Ano nangyari sa simbahan? Bakit katong simbahan nga ka-share o gospel, evangelism, gatuo nga Jesus Christ, ang pagtuo ka Jesus Christ is, ang kalang paglansang sa cross is sa sentra sa pagtuo, na kailangan na ay transformation, is bakit hindi nabilong sa 65%, lampas kalahating pagani Christian believers. I don't know kung bilang ang percentage ni Chris Atua, but kaning percentage nakapakala. That's why your pastors and your leaders are doing their best to always ina-remind mo, because temptation is very high. Tug kayo ang temptation. There is no other greater temptation pa, isa sa pinakamalakas, which is ang sexual immorality. That's why katong giingon, pag makita nimo, matempt na ka, sa buhaton, play, dagan. Ayaw na entertain. I-text na ka, are you free today? Are you alone? Bakit? Mo ba yung i-entertain? Yes, I am alone. Di? Bulog sa temptation. Usually, nangyayari ni young people, nangyayari ni temptation usually when you are alone, and then when you are not doing the work of Christ. Because when you are busy working, doing the work of Christ, evangelism, sharing the gospel, serving the music ministry, pag busy ka, hindi mo ito nagagawa. Kailan mo ito nagagawa? Pag wala ka nang ginagawa. Pag minaw, boring man, because when the devil is bored, he does demonic things. When the devil is bored, a father kills his son. When the devil is bored, the father rapes his daughter. When the devil is bored, man sex to man. When the devil is bored, sexual immorality, bestiality. When the devil is bored. So keep yourself busy in the Lord. So that dili mo sulod ng temptation sa inyong mind and dili mo result of action. Then, that is the background of sexual immorality when it comes to Christian. Let's go to medical. Kaya pa ba? Okay ba? Sige. Para kapalo mo. Sige. Dali lang ni. Sa medical aspect. When the medical aspect, ano kailangan natin i-discuss ang medical aspect? Or sexually transmitted disease. STD, STI, parehara na. Sexually transmitted disease. Because marami sa mga young people nag-i-engage with sex as if normal. Okay lang naman na, ginagawa naman na sa mga barkada. So, what's the difference? Normal na nakaroon. Or minsan, you feel cool. Feeling mo in ka. Pag nanakay nagalaw babae o nanakay nagalaw na lalaki. Feeling mo you belong. That's not the case. That's why kailangan na itong pag-usapan. And minsan, nagpa-pressure ka sa kauban. Wala silang tanan na nangyayari na nangyari sa ilaha. I wonder kung ano siya feeling. That's why you engage. Pressure. So dapat kung manghuna-hunaan ito niyo, musulod ko sa imong mind, dapat napangutanan niyo sa imong sarili, what's the purpose? Pag imuhang purpose, dili mo igo sa original purpose you-mention kanina, don't entertain, run. Okay? Sige.
What do you need to know about sexually transmitted infections? Okay, discuss na, gamay lang kayo. 3 kinds of sexually transmitted disease, STD. Magkuha lang kung duha lang ka example para dili kayo mababuyong. Daghan mo ko ni sila. Okay, number 1 is bacterial na STD. Number 2 is viral na STD. And number 3, parasitic STD. So number 1, kung saan yung bacterial? Okay, number 1 candidate which is common ni gonorrhea. Kung nasa picture ninyo, muna yung itsura sa kagaw sa gonorrhea. Mura siya, rambutan. Oh, sige. Kung mag-sex mo na, mura rambutan yung isulod na kamay kayo. Okay, daghan mo na sila. Okay? So here, ang tawag ka ng kagaw o bacteria, Neisseria gonorrhea bacteria. Kanang ang klaseng bacteria, pag mag-sex mo, katong ang klaseng kagaw mo, dikit siya sa imong membrane. Membrane is part sa sulod sa imong unod. Pwede vagina, pwede baba, something nga basa. Pag musulod na siya dira, mudikit na siya dira. And then, i-attack na sa imong lawas. Because isipin nila kalaban. Dili man ni party sa lawas, kagaw man ni. Ilang? At yun, pagpatay ana sa atong immune system, kasi nangyayari, pag namatay na sila, matunaw na sila, mahimong sila o nana. So, ang color sa gonorrhea is thick, yellowish, greenish nana. So, imagine na nimo imong vagina or penis nagnana. Yellow or green. Sticky. Okay? And then, tandain na nga, tandain na nga nawong. Una siya. Okay? Okay. Then, so, sa proseso, kani nga kagaw sa gonorrhea, mudikit siya, and then mudikit siya. This is gonorrhea. Okay? Nangyayari ni pag nakipag-sex ka sa naay gonorrhea. And then pag nag-sex mo sa inyong kauban, dili mo na siya ngayon, uy, wala ko'y gonorrhea. Pwede lang. Dili na siya ngayon, dili na siya musumbong. So pwede ka magkaroon ani nga sakit. Sige. Number 1, okay, kani, gonorrhea in the vagina. Number 2, gonorrhea in the penis. Sa lalaki. Number 3, okay, bakit may throat? Oral sex. Kaya nahilig maka-oral sex, imuhang papa, banana. Angay na po. Okay? Sige. Consequence. Then, isa pa katulo, kani, man to man. So, nangyari sa man to man. Wala na galing naka-procreate, inanak ka. Okay? So, muna yung mangyari. Okay. Young people, din sa ganahan Kung ganahan mo sige pa dayo. Okay? So, this is gonorrhea. Number 2, gani ba? Okay. Kasi makita ninyo, blue eyes. Yun kay nga baby blue eyes. Kaning nga blue eyes nga baby, pag muagi ni sa isa ka mama, puro sa mama, nasa gonorrhea, pag gawas din siya sa iyang vaginal canal, siya mangyari, aning ka baby, ano mangyari? Oh. So, ibig sabihin, ang mata sa bata, sa baby nga bagong pagkanak, tungod sa imuhang consequence, madamay siya. Because you didn't take care of your body, nadamay ang imuhang anak. So, sa mangyari, magnana, mamulay ang mata, magubag, magtulog tong nana, ang green nga yellow, and then kanang cross, kanang tikig good. Uban basa, uban tikig. Tuloy kayo ang bata, baby, newborn. Ang tawag ana is ophthalmic neonatolo. Okay, nagkaroon ng gonorrhea of the eyes ang imuhang baby. Okay? Duha lang ito ang example. Those are the 2 kinds of bacterial STD. Viral. Sige, syphilis. Syphilis, okay, tumahilig ko french fries, ikot-ikot, muna itsura sa kagaw sa syphilis. Virus, dili na sa bacteria, virus. Okay? So, mura siya spring. Okay? So, ang itsura, kani. So, pag bunikit na naman po na siya sa unod, bakit siya spring? Because kani spring, pag kutot na siya sa ilalong, So, kutot siya sa ilalong, bunikit po siya sa pinakailalong. So, Treponema pallidum bacterium and syphilis. Okay? Corkscrew-shaped bacterium to penetrate sa sulod. So, lingaw-lingaw ka nila, ang kanang virus,
Nagka-busy na siya, nagkamulo na siya, tungkol sa ilalo. Okay? And then, unsa itsura ani? Muna itsura sa ulo diay. Okay? And then, muna itsura sa naay syphilis. Okay. So, kung gusto mo magkaroon ng syphilis, go. Muhubag, munana, and then lips, kasaman. Okay? Katawa mo, pero wala takabalo kasi kamuban sa inyo, nanaani. Okay. Beta, isa pa. Next is, viral. H, luminaw. Napaka sa duha. Relax lang. Napata. Viral, luminaw. Isa na nakaduho, Hepa B. Okay. Hepa A is nakukuha sa pagkain. Ito sabihin ng fishball. Kikyal. Tusok-tusok. Pagka na ay Hepa, nagkaon, tusok siya. Balik niya, pwede ka makapag Hepa A. Pag dili Hepa A atong topic karon, Hepa B. Hepa B is sexually transmitted. Nakukuha siya pag nakapag-sex ka sa naay Hepa B. Or iba man, natusok kag karayo, nya katong karayo natusok ikan sa yaha, patagdan ka. Okay? So Hepa B, isa na Hepa B, hepatitis B. Pwede makuha sa dugo to dugo, or semen, or fluid, bodily fluid. Okay? So muna itsura sa hepatitis B nga virus. So sa effect niya, ang target niya gupon is imong liver. Gupon gina niya. And then pag ubang liver, ano mangyari sa imo ha? Na. Wala ka super power. Muyelo ang imo